Hello mga kabisik, kung maayos ang ating motor, madali lang talaga siyang ma-start kahit malamig, kahit mainit, no? Kung nakaayos ang mga ito. So iisa-isahin natin. Hello mga kabisik, welcome again sa ating YouTube channel, Motorcycle Basic Mechanic, wherein we can learn repairs and tutorials and vlogs. Please subscribe and click the bell for the updates of our latest videos. Thank you so much and God bless everyone. Una-una sa lahat, kung maayos naman yung gas mo, sa tangke mo, may gas ka na nagpo-flow dyan sa may ating fuel filter, no? Sa on, siguraduhin mo may tumuturo doon sa fuel cock mo. And then pagdaan dyan sa ating fuel filter at nakapasok sa ating karburador dito sa ating basin. At syempre, maayos yung ating mga jettings. Syempre, dapat hindi sila marumi. Yung main jet, pilot jet, yan, dapat good na good sila. Yung mga butas nila para paghugot ng ating piston sa baba, okay, yung hangin papasok ng ganun at dadaanan niya yung gas natin at magkakaroon na yung ating air and fuel mixture sa ating ito, manifold, dadaan dyan paputungo sa ating combustion chamber. At kung maayos naman yung tono ng ating karburador, no, sa CG125, lalagyan natin ng 2.5 turns, no. Doon tayo unang magbabase muna sa 2.5 turns, then plug reading tayo pagkatapos ng mga biyahe. Check natin kung nakuha yung tono. Pag hindi, dagdag bawas tayo ng hangin or gas. Alright, ganun lang siya. So dapat nakatuno yung ating karburador. Okay, and then syempre ito dapat walang singaw sa mga ganitong klaseng manifold, intake manifold ay walang dapat butas-butas dyan. Okay, walang extra na pumapasok na hangin dito rin sa ating air cleaner hose natin patungo sa ating karburador. Maganda yung fittings dyan. At maayos yung air cleaner na dapat natin, hindi madumi. Kaya lagi rin sinasabi natin sa mga nagtatanong sa atin, bakit mahirap i-start yung motor nila? Check mo yung gas mo, dapat maayos yung flow niya, hindi parado, okay? Maayos yung air cleaner, maayos yung ating karburador, malinis, nakatono ng maayos, okay? And then syempre, dito tayo, dapat ito kuryente natin. Dapat malakas yung labas ng ating kuryente, okay, sa ating pagkuryente niya do sa ating air and fuel mixture, no. Yung pag-spark niya dapat maayos from stator, siyempre CDI na yan, patungo ignition coil, patungo sa ating spark plug at pagsabog ng ating spark plug, pag-spark niya sa ating air fuel mixture. Pag malakas yun, wala nang problema, no, madali ma-start. At siyempre dapat naka-tune up yung ating mga valve clearance na ma-maximize yung intake valve natin, yung pagpasok ng air and fuel mixture at nalabas ng maayos ng exhaust valve natin. At during compression, yun nga, dapat maayos yung compression, hindi lang kuryente, compression ng ating motor. Pag taas ng ating piston ay naipit niya or napipress niya ng maayos yung ating air and fuel mixture para uminit at saktong-saktong susunugin ng ating spark plug yung ating air and fuel mixture. At yun, doon na mangyayari na maayos yung ating andar. Okay, kahit mainit, malamig yung ating motor, napapaandar pa rin natin yung motor natin ng maayos kung good yung mga sinabi natin. Okay, yun, compression, siyempre maganda yung pag-close ng intake at saka exhaust valve. Ang dalawa, walang singaw doon sa valve seats nila. Pag ganun ng ating piston, maganda. Okay, wala tayong problema doon sa singaw sa ating valve seats, kung good yun. Okay, good ang ating kuryente, malakas yung spark ng ating ignition coil natin. Okay, siyempre galing yung supply niya sa stator, papunta sa CDI, papunta sa ignition coil. Pag maayos yung spark, okay, and then gas naman, yung suriin mo sa tangke mo, baka wala kang gas lamang kaya mahirap ma-start, no. May gas na na-flow dyan sa ating fuel filter, pumasok dito, malinis yung mga jettings natin, mga butas-butas niya, at dapat nakatono yan ng maayos. Ayan, walang singaw, and then maayos yung air cleaner natin, okay, malinis. So yun lang mga basic na dapat natin naman na kailangan i-check up pag yung ating motor ay bigla naman na mahirap start, okay, na-start man, namamatay. Yun ang mga check natin mga ka-basic. At syempre itong spark plug natin nasisira din, kahit check mo rin ito, tignan mo kung talagang maitim na at tignan mo yung groundings niya, yung ulo niya, kung pudpud na yung electrode din, kailangan mo nang magpalit talaga ng spark plug. So ayan mga kabisik, i-start na natin yung motor natin. Ayan.
So nakauna pala siya. So wala siyang, may problema yung kanyang battery kaya walang neutral light. So on, and then start natin. Ganito sana. So hindi siya mahirap start. Alright. So first attempt natin, first kick natin. So hindi pa siya mainit na yan, oh. Hindi mainit yan, oh. Yan. Oh. Diba? So hindi mainit. Pero sabi ko nga, kahit mainit or hindi, dapat madali siyang ma-start. Click natin. Yun. So one click lang siya. Dahil nga nakaayos yung malinis yung carb natin, nakatuno. Okay. Walang singaw sa manifold. Malakas yung kuryente. Maganda yung compression. Wala kang problema. Madaling ma-start ang yung motor. Okay, isa pa. Off natin. Ay, hindi pala gumagana yun. Yan, nagkaroon na siya ng ilaw dahil gumagana yung regulator pa. Off natin. Ay, sorry. On. Yan. Okay, isa pa. Walang cut to, ah. Yan. Alright. Andar agad. Tapos ito yung konti. Idle niya. Okay. Isa pa. Off. On. Alright. Next. Third attempt. Yun. Diba? So, walang kahirap-hirap mga kabisik kung nakaayos sila. Alright. Kaya mo yan mga kabisik. Kaya mo yan. Sikap lang. Kailangan aralin lang talaga siya. Alright. So, yun lang mga kabisik. I hope na meron tayong natutunan sa kunting tips at paalala patungkol sa ating mga motor pag halimbawa meron tayong naranasan na biglang hindi na maganda yung starting ng motor natin or mahirap siyang ma-start. So, yun lang kunting tips from Motorcycle Basic Mechanic. Maraming salamat sa inyo lahat. Please share and like and follow our Facebook page and YouTube channel. Alright.